Hello guys, welcome back to my channel. Good morning po sa mga viewers ko sa umagang ito. Ako po ay medyo na-miss ng mga viewers ko kasi nasa isang linggo po ako hindi nakapag-upload. Kasi nga po na yung content ko na sa pagsasaging, pagtatanim ng saging ay nasira. 3 pong bagyo ang tumama sa aming lugar sa looban po ng 1 buwan. Ngayon po ay naisipan ko na lang na baguhin ko yung aking content habang pinalalaki ko muli yung saging. Ngayon po ay ang magiging content ko ay patungkol naman po sa sari-sari store. Sa mga nanonood po sa umagang ito, kung nagustuhan po ninyo ang aking pag-vlog patungkol sa sari-sari store, ay please subscribe to my channel at pakipindot na rin po yung bell notification, yung all, para lahat po ng vlog ko ay mapanood ninyo. Yan. Ang tatalakayin ko po sa umagang ito ay paano nga ba magtatayo ng sari-sari store, o paano magtayo ng sari-sari store, yung paano yung umpisa magtayo ng sari-sari store. Yan, mga katanungan yan ay kasi madali naman po kung iisipin po natin, napakadali po magtayo ng sari-sari store. Subalit pag tayo po naroon na, hindi po natin naakalain na marami po tayong pagdadaanan. Yan. Ngayon po ay dadako tayo sa mga dapat isalang-alang sa pagtatayo ng sari-sari store. Mayroon po ako ditong i-prepare na 5 paraan o 5 dapat natin na tandaan. Ang number 1 po ay dedication. Dapat po tayo ay dedicated sa ating pong itatayo na sari-sari store. Iisipin po dapat natin na yung pagtatayo natin ng sari-sari store ay hindi lamang po tayo naiinggit, o hindi po lang tayo na iniisip natin na tayo ay kikita. Kung hindi, dapat po tayo ay dedicated sa ating pong papasukin na sari-sari store. Kasi kung hindi po tayo dedicated, maaari po masayang lamang po ang inyong puhunan at saka yung pinagpatayo ninyo na mga ipinagpagawa ng mga estante. Masayang lamang po ang pera ninyo. Dapat kapag ikaw ay nagtayo ng sari-sari store ay tuloy-tuloy na yun. Yan. Dapat din po ninyong isipin na kapag ikaw ay nagtayo ng sari-sari store ay ano nga ba ang mga dapat at hindi dapat gawin na. Yan. Unang-una, kapag ikaw ay nagsari-sari store ay dapat mong isipin na yung pahinga mo nung ikaw ay wala pang sari-sari store ay iba na ngayon na may sari-sari store ka. Kasi kahit yan ay tanghali na oras na itutulog mo, ay ikaw ay bukas pa rin. Yan. Basta paglaruan nyo sa isip ninyo bago ay magtayo ng tindahan, paglaruan nyo sa isip ninyo na kung ano ang magiging pagkakaiba ng may sari-sari store at saka wala. Pangalawa, kung ikaw magtatayo ng tindahan, dapat ikaw ay may puhunan. Hindi yung nakaisip ka lang na pwede ka pala mangutang sa iyong kapitbahay ng 5-6, o kaya ikaw pala pwede mangutang sa microfinance ng puhunan, o kaya ikaw pwede mangutang ng pera sa bangko para maging puhunan. Yan po ay hindi magiging maganda para sa inyo. Kasi yun pong inyong tutubuin sa tindahan, kakainin lamang po ng interest ng bangko or microfinance or ng 5-6. Sayang po ang inyong time o panahon na ginugol sa pagtinda, subalit wala kayong kikitain. Maaaring ikalugi pa ito ng inyong puhunan. Sapagkat mayroon po ako nakita na isang tao na nagtayo po siya ng isang business na yung lahat po ng principal niya ay inutang lamang niya. Subalit pagkautang niya doon sa isa, uutang doon sa isa at ibabayad naman doon sa isa, uutang doon sa isa, ibabayad doon sa isa. Hanggang sa umabot po na yung lahat po ng microfinance ay tigba 5% ay nakaapat po siya ng microfinance na inutangan, na may total po siyang 20%. Halimbawa po,
apat ang inutangan niya microfinance. Tigpa 5% po yun ang interest. Ngayon po, doon sa 5% na interest ay apat yung kanyang inutangan. Ibig sabihin po ay may 20% siyang interest na binabayaran sa isang buwan. Ngayon po, doon sa 20%, ang iyo, kung ikaw naman po yung magtatayo ng sari-sari store, halos lang sa 10% lamang po ang iyo dyan, hanggang 15% ang tubo mo dyan. Ngayon, kung 20% ang iyong binabayarang interest, maaari po kayong malugi. Yan. Pangatlo po, dapat po ang pwesto niyo ay nasa magandang area. Ibig sabihin, dapat po siya nasa tabi ng kalsada, malapit sa mga bahayan, o kaya sa school, o kaya sa barangay hall, basta dito sa maraming laging tao. Kasi kung kayo magtatayo ng isang sari-sari store at na medyo malayo sa mga tauhan, maaari pong mahina ang inyong bintahan at hindi po magiging maganda sa inyo or hindi magiging sapat para sa inyong pangangailangan sa pang-araw-araw. Ang pang-apat po natin ay, siguro nagtatanong kayo kung ano-ano nga ba ang bibilihin ko sa unang pamimili ko o sa unang pamimili na ilalaman sa iyong sari-sari store. Ang lagi po natin tatandaan, kasi sari-sari store po ang inyong tindahan, ang lagi po ninyong tatandaan ay kung ano po ang pangailangan nyo sa inyong bahay. Yun po ang dapat ninyong bibilihin, katulad po ng mga seasoning, yan, asukal, kape, yan, shampoo, gatas. Yung basta yung araw-araw na binibili nyo sa inyong bahay, yun ang inyong bibilihin. At yung mga hindi naman po masyadong kailangan, katulad po ng mga panlinis sa CR, yung mga bibihirang mabili, yun po ibibilhin lamang ninyo kapag kayo medyo matagal sa tindahan o kaya ay pag may sobra kayong pera. Basta po ang laging tatandaan, ang mga bibilihin ninyo sa pamimili sa unang pamimili ay yung mga fast moving na paninda. Yan. Ang pandima po ay paano mga ba ang pagkapatong o paglalagay ng tubo sa bawat items. Yan. Ang paglalagay po ng tubo sa bawat items ay makikiramdam kayo sa mga tindahan sa inyong kapitbahay. Siguro kahit sino naman sa atin bumibili bago tayo magtayo ng tindahan o bago tayo magtayo ng sari-sari store, ay nakakabili tayo ng mga items doon sa atin dating binibilhang mga tindahan na kung saan ay pwede mong gayahin o kung kaya mong ibaba pa ay ibaba mo para ikaw ay makilala. Yan. Yun naman po ang tips ko sa umagang ito sa pagtayo ng bagong sari-sari store. Maraming salamat po at saka hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel at pindot na rin po ang bell notification. Thank you po. Hello guys, muli po ako nagbabalik dito sa aking channel kasi po may nakalimutan akong mga sagutin po ng mga sa akin po mga vlog. Ito po. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay sasagot ng mga vlog ng mga comment sa atin sa aking vlog. Ito po yung vlog sa akin. Ito po si Andy Apalia. Sabi niya dito, Idol, paano gagawin pag ang saba mo ay tinamaan ng bagyo at nagtumbahan lahat? May pag-asa pa bang mabuhay yun? Mayroon po, may pag-asa pa siyang mabuhay yung mga suwi niya. Pero yung tumumba, wala na pong pag-asa yung mabuhay. Pero na lang kung tumumba siya at may bunga na, patuloy po yung titigas yung bunga. Pero kung nabali po siya, hindi na po titigas yung bunga noon. Ang maaari na lang po natin gawin doon ay ibahog na lamang po sa mga hayop. Pero yung pong bungo noon ay muling susuwi at muli po siyang magbubunga. Pero maghihintay po kayo ng medyo mahabang panahon, mga 1 taon po pagsaba. Kung turda naman po ay mga 8 months bubunga na siya. Pero 1 year and 2 months harvest. Ang saba po 1 year, mag-uumpisa pa lang siyang bumunga, mga 1 year and 4 months saka mo ma-harvest lahat yon. Bago sabi niya dito sa isa pang comment, sabi niya dito ni Maricar Anghilo, ay ito taga-Katanawan to eh. Sabi niya, sa kabila ng lahat, ang mga Katanawanin ay hindi susuko. Totoo po yan. Lahat po ng Katanawanin ay matatapang at saka ay talaga pong lumalaban niyang anuman po ang hirap. Bago, sabi naman po dito ni Michael Angeles, si John Michael Angeles, sabi niya, Boss, ilang buwan na po ang inyong kakao? Yan ito.
Yung kakao ko po ay nasa 2 years na po siya. Yun po yung didugtong na kakao. Siya po ay nagsisimula ng mamunga. Bago dito sa isa kong vlog, ito yung nasira kong bodega. Sabi niya dito sa akin ibang pangalan ito assassin. Sabi niya, "Sir, mas maganda siguro kung magpatayo po kayo ng bodega ninyo sa mas malayo diyan sa ilog para mas hindi aabuti ng baha." Ay po, nakapagpapowerso na po ako ng niyog na natumba na gagawaing bagong bodega. Yung dati kong bodega ay pabubungan ko pero gagawin ko na lang siyang tapahan ng niyog gawaan ng kupras. Bago yung yung bodega kong gagawin bago, dun yung sa upland. Yan. Sabi naman ni Milani Tausa, sabi niya, asin ang gamit din namin sa Mindanao. Ito yung bang ginagamit ko sa gagamot ng saging ay asin. Nagkataon na asin din daw ang ginagamit nila. Ibig sabihin, hindi lang po pala ako nag-iisang gumagamit ng asin sa paggagamot ng may sakit na saging. Bago sabi naman dito ni Sini Siles, sabi niya, nagtatanim nga para mamunga, pinutol mo naman. Sadya pong pinuputol yung saging. Kahit po tayo nagtatanim, ay sadya pong pinuputol ang saging kapag meron siyang sakit. Upang siya ipatayin na siya, papatayin na po yung may mga sakit upang hindi siya makahawa. Talaga pong ganun ang proseso ng pagpapatay ng saging. Pinuputol, doon sa iba pa nga po ay sinusunog. Subalit yung pong aking sakahan ay malayo ang mga gagamitin sa pagsusunog. Kaya ang ginagawa ko, ini-spray ko ng pamatay at saka ipinuputol bago nilalagyan ko ng asin para hindi kumalat yung bakterya. Yan. Punggos daw po ang sabi ng iba. Maging punggos man po siya or bakterya, pag siya po nilagyan ng asin yung puno na pinagputulan ng saging, ayun po ay mawawala yung bakterya, mamamatay siya kahit yung punggos. Bago hindi na rin siya hahawa kasi yung saging, inispray na po namin siya ng pampatay bago nilagyan po namin ng asin yung dulong pinagputulan. Siguro po yung nagtatanong yung iba kung bakit iba yung iyong binabasa doon sa iyong vlog. Opo, pasensya na po kayo kasi yung pong aking yung bagong content ko po na pagkatayo ng sari-sari store ay ngayon lang po yan. Ang dati ko po talagang content ay pagkatanim ng mga saging. Subalit ako po humingi sa inyo ng pasensya na pasamantala ko muna pong titigil sa pag-vlog sa sagingan kasi palalakihin ko muna para mas maganda siya. Pero magbibigay pa rin po ako ng impormasyon sa inyo paminsan-minsan patungkol do sa pagpapalaki ko ng saging. Pero as of now, ang ibablog ko muna po ngayon, karamihan ay patungkol po sa tindahan. Bago, sabi niya dito ni sabi naman dito ni Mark De La Cruz, sabi niya, share content mo po next vlog kung paano malaman yung puno ng saging saba is walang buto, na parang paminta yung buto. Sa Kapampangan ang tawag niyan ay isang butulan kasi. Oo. Yung saba kasi Sir Mark Idol De La Cruz, yun po kasing saging na may buto, yun po yung tinatawag dito sa amin na turdang puti. Yun yung may buto talaga siya, pero hindi gaano kadamihan. Ang teknik po dyan, upang hindi dumami ng husto yung buto nun, huwag po ninyong patigasin ng sobra. Yung okay na yung katamantawan ng tigas. Sadya po siyang dumadami ang buto pag sobrahan siya ng tigas. Pero ang latundan po, senyorita, lakatan at saba, sadya po yung walang buto. Ayan. Wala na yung aking binabasa. Ito. Sabi naman ni Kuko Marti, buhay bundok, sabi niya dito, hindi po ba nakakaapekto sa ibang tanim
yang Sir Asin. Kung hindi daw po nakaka-apekto yung asin doon sa iba kong mga tanim. Hindi po. Actually po ang asin ay antibacterial. I-search po nyo sa Facebook. Ang asin po ay antibacterial at saka po ay abono rin siya. Yan. Wag lang po sobrang dami kasi kung sobrang dami po ng asin na ilalagay niyo sa puno ng halaman, makamamatay po. Pero kung hindi naman po sobra, ay hindi naman po siya makakaapekto sa ating mga halaman. Sabi naman ni Mama Ching Official, sabi niya, good job idol, watching from Japan. Thank you very much po Mama Ching ng Japan. Maraming salamat po at patuloy po kayong nanonood sa akin dyan sa Japan. Doon nga pala po sa aking mga subscriber sa Middle East. Shout out sa inyong lahat dyan. Saka sa Canada, sa Japan, sa Korea. Yan. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Saka po dyan sa Davao, sa Visayas region po. Dyan po sa Norte, yan. Ito pa po si Idirek Yuson. Yan, sabi niya, Banchitap yan. Walang ibang pwedeng gawin yan. First, kumuha ng 6 inches na kahoy na 1 by 1 inches. Tapos maglagay kayo ng 1 liter of Roundup herbicide na walang halong tubig sa palanggana at ilagay mo ang kahoy sa palanggana for 72 hours. Then putulin mo lahat yung banchitap at ipako mo ang kahoy sa core ng pinutol ng yung saging. Tapos sunugin mo gamit ang rice hull. Pagkatapos masunog, cordon mo ang area and then pwedeng taniman within 1 year ang area na nakordonan. Tama po ito, yung sinabi po ni Kuya Ederic Yuson, tama po ito. Pero sa area po namin na pinagtataniman ng saging, napakalayo po at wala pong sasakyan na sasakyan na makakapasok, kung hindi tao lang at kalabaw, sobra pong layo. Kaya ang ginagawa po namin ay ini-spray na lang namin ng pamatay, nilalagyan namin ng antibacterial yung lupa para hindi na po siya kumalat. Pero kung sa katulad po ninyo na tabi ng kalsada, opo, tama po itong ginagawa ninyo kasi marami na pong farmers na gumagamit ng ganito. Salamat po. Ito po yung maganda rin tulong sa mga nanonood kasi pwede rin po nila itong gawain. Itong sinabi ni Kuya Ederic Yuson. Kumuha po kayo ng kahoy na 1 by 1 na 6 inches ang haba. Bago ibababad po ninyo yung kahoy na yun dun sa herbicide. Huwag niyong hahaluan ng tubig. Puro pong herbicide yun. And then ibababad po ninyo ng 72 hours. Pagkatapos po noon, putulin po ninyo yung saging na may sakit at doon po nyo itutusok sa pinakabuod. Pinakabuod. Itutusok niyo doon at yun po ay tuloy ng pagpatay ng inyong saging na may sakit. Kasi hindi po siya po pwede, hindi po nagagamot yung tinamaan po ng may sakit na yan, ay hindi na po magagamot. Lalo tigit po ay kung yun ay hindi maingay nabili. Lalo tigit po yun ay tawag dito, wala ako sa focus. Lalo tigit po ay marami na yung sakit ng saging. Pero kung baguhan po yan, lagyan lang po ninyo ng asin, putulin po ninyo yung may sakit, lagyan nyo ng asin sa pinagputulan, makaka-recover po ang saging ninyo. Pero kung sobra na po ang sakit, hindi na po makaka-recover ang saging ninyo. Normal lamang po na dapat ay patayin na siya at yung lupa po ay huwag ninyong tatamnan, yung pinagpatayan, huwag ninyong tatamnan within 1 year. At saka ikordon daw po ninyo para hindi po matapakan. Ang purpose po ng pagkukordon para hindi matapakan yung area at nang hindi kumalat yung bakterya o yung fungus. Ngayon po, ang ginagawa namin yan para hindi kumalat yung fungus, sinasabugan po namin siya ng asin paikot para
hindi na po siya makapunta sa ibang lugar. Ayan po. Yan. Thank you very much po. Doon po sa mga subscriber ko at saka doon sa baguhan pa lang magsasubscribe sa akin, sa mga manonood ko, ay maghahalo po yung aking pagsasaka at saka itong sa tindahan ko. Kumbaga, habang ako nagbablog ng patungkol dito sa pagtitinda, mayroon po akong mga kasagutin na mga tanong dito sa aking pong pagsasaging. Thank you very much po at ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta.